dahil sa kanyang napakatalinong isip at kahangahangang galing sa pag-arte. Isang magandang babae ang propesyonal na nandaraya sa lahat ng dako. Nagnanakaw sa mayaman at ipinamamahagi sa mahihirap. Sa isang kasino, isang magandang may-ari ang nagbibigay ng baraha. Sa sandaling ito, isang mayaman na babae ang dumating kasama ang isang gwapong asistan. Nang makita na may dalang malaking bag ng pera ang babae, ngumiti ng napakaliwanag ang may-ari ng kasino. Sumali ang babae sa pustahan ngayong gabi. Napakasimple ng mga alituntunin, hulaan ang pula o puti. Ang posibilidad na manalo o matalo ay 50 tandang bawas 50. Subalit walang nakakaalam. Sa bawat pagkakataon, tama ang hula ng babae at nanalo ng malaking halaga ng pera mula sa kasino. Ang totoo, ang mayamang babae ay isa ring manloloko na madalas magpanggap na manggagamot upang makakuha ng pera. Sa husay niyang makipag-usap, napaniwala niya ang mahihirap na tao na kusang loob na ibigay ang kanilang pera sa kanya. 2 linggo na ang nakalipas. Ginamit niya ang pera upang suhulan ang tagabigay ng baraha sa kasino. Nagkasundo na ang tagabigay ng baraha at ang babae na kung kumindat siya ng isang beses, tumaya sa pula. Sa ganitong panlilin lang, nanalo siya ng malaki sa bawat laro at nagsimulang mainip ang may-ari ng kasino. Sa ganitong takbo, siguradong maubos niya ang pera ng kasino. Kaya naman, nagtakda ang may-ari ng alituntunin na kailangang laruin ng babae ang huling laro at ang tagabigay ng baraha sa pagkakataong ito ay siya mismo. Hinubad ng may-ari ang kanyang panlabas na jacket. Inilantad ang kanyang hubad na likod na may napakagandang tatoo at umupo ng may tikas sa mesa ng pustahan at nagsimulang paikutin ang ruleta. Habang nag-aalala ang babae, ang tagabigay ng baraha na nasuhulan ay palihim na kumindat sa kanya. Naiintindihan ang ibig sabihin, nagpasya siyang itaya ang lahat ng kanyang pera sa pula. Kalmadong tumugon ang may-ari ng kasino at matapang na itinaya ang lahat ng pera ng kasino sa kabilang panig. Nang buksan ang resulta, itinaob ng may-ari ang ruleta at kaagad na nagulat dahil hindi niya inaasahan na nahulaan ng eksakto ng kalaban. Nang makita ang babae na baliw na nagsusuksok ng pera sa kanyang bag, matapang na kinuha ng may-ari ng kasino ang kanyang hair clip. Inalis ang makintab niyang buhok at kumuha ng isang manipis na espada. Itinuro niya ito sa babae at hiningi na iwanan ng kalaban ang pera. Habang naghaharap ang dalawang babae, biglang nagkagulo sa kasino. Pumasok ang pulis at mariing ipinahayag na aarestuhin nila ang may-ari ng kasino. Hindi sumuko ang may-ari ng kasino at tumangging magpatali at nagtangkang gumamit ng espada para lumaban. Ngunit sa halip, binalik sa kanya ang isang walang awa na putok ng baril mula sa pulis. Nang bumagsak ang may-ari, nagtakbuhan ang lahat ng tao sa kasino. Sa gitna ng kaguluhan, upang protektahan ang babae, nasugatan ang gwapong asistant. Ngunit tapat na sinabihan ang babaeng mahal niya na umalis muna. Ginamit ng babae ang kaguluhan upang makatakas mula sa kasino. Ngunit nang makarating siya sa isang ligtas na lugar at binuksan ang bag upang tingnan, ang 2 bilyong cash sa loob ay naging mga anting-anting ng manggagamot. Noon niya lang napagtanto na naloko siya. Kasabay nito sa kasino, ang may-ari ng kasino na binaril ay ligtas na nakatayo, kasama ang pulis na nagpaputok at ang gwapong assistant ng babae na tumatawa ng malakas. Sa katunayan, silang tatlo ay magkakasama sa isang grupo. Ang tagabigay ng baraha at ang pulis ay iisang tao. Nang magpanggap siyang tagabigay ng baraha, nagsuot siya ng maskara. Ginamit niya ang kaguluhan. Pinalitan ng assistant ang bag ng pera ng babae at ang mga sugarol sa kasino ay mga ekstra lamang. Lahat na nangyari ngayong gabi ay isang dula na pinagtulungan nilang tatlo. Para sa kanila, ang buhay ay isang serya ng sopistikado at kamangha-manghang pandaraya. Dahil sa kanyang napakatalinong isip, ang magandang babaeng si Digyang ang pinuno ng tatlong ito. Si James, na gumanap bilang tagabigay ng baraha at pulis, ay isang veteranong manloloko, pangalawa lamang kay Digyang sa grupo. Ang gwapo at batang si Guho ang bunso sa grupo. At siya lang ang isa sa tatlo na hindi itinuturing ang pandaraya bilang hanap buhay. Pagkatapos ng operasyong ito, masayang nagkalat at nagbilang ng pera sina Digyang at James sa bahay. Si Guho lang ang nagplano na umalis sa grupo. Laging pakiramdam ni Guho na ang pandaraya ay hindi bagay sa kanya. Nang makita na desidido si Guho na umalis, hindi rin siya pinigilan ni Digyang at James. Nagpustahan silang dalawa na tiyak na babalik si Guho. Pagkatapos umalis sa grupo, namuhay si Guho ng payapa sa isang nayon sa tabing dagat. Hanggang sa isang araw, isang paraglider ang lumapag sa dalampasigan. Ang babae na bumaba mula sa paraglider ay kaagad na tumakbo at niyakap si Guho nang makita siya. Tiningnan siya ng mabuti ni Guho at halos gumuho siya. Minsan siya umiiyak, minsan tumatawa. Sa tuwing nagpapakita si Digyang, ang kanyang tahimik na buhay ay nababalisa. Walang hiyang nanatili si Digyang sa nayon kasama si Guho para manood ng meteor shower at kumain ng abalon. Nang sinubuan siya ni Guho, patuloy na nagbago ang emosyon ni Digyang. Minsan naiinis dahil maayos pa rin ang buhay ni Guho kahit wala siya. Minsan naman ay nag-i-excite sa sarili at tinatawag ang sarili na henyong baliw na may antisocial personality. Habang naglilibang si Digyang, nakatanggap si Guho ng tawag mula kay Daim. Nalaman ng balita na na-ospital si Daim. Nagmamadaling tumakbo ang dalawa. Sa ospital, bali-bali ang buto ni Daim sa buong katawan at nababalutan ng benda na parang mummy. Tinanong ni Guho ang dahilan at dahan-dahang ikinuwento ni Digyang
Ang kasalukuyang kalagayan ni Diem ay may kinalaman sa isang nabigong plano ng Pandaraya. Hindi pa nagtatagal pagkatapos umalis ni Guho sa grupo. Tinarget ni Diem ang isang malaking biktima, si Chairman Teo. Sa panlabas, si Lo ay isang masigasig na negosyante na naglilingkod sa lipunan. Ginagamit ang kinikita niyang pera para patakbuhin ang isang ampunan. Ngunit ang totoo, iyon ay isang panlabas lamang. Sa likod ng kanyang likod, nilalapastangan ni Lo ang kayamanan at sa pilitang inaangkin ang lupa ng simbahan. At isa rin siyang pinuno ng isang sindikato ng mga loan shark. Tinatawag siyang peking ama ng underground na ekonomiya ng mga tao sa Gangnam, na humahawak ng ganap na kapangyarihan sa pamilya. Kamakailan, ang Tax Bureau ay nagsasagawa ng masusing investigasyon sa mga ilegal na pinagmulan ng pera upang makatakas sa buwis. Nagtago si Chairman Teo ng daan-daang bilyong won na cash. Ang kagyat na gawain ni Lo ngayon ay ilipat ang lahat ng perang ito sa ibang bansa. Nalaman ng impormasyong ito ilang araw na ang nakalipas. Inilunsad ni Diem ang plano ng Pandaraya na target si Chairman Teo upang akitin si Lo na kumagat sa pain. Nagpanggap si Diem bilang kapitan ng isang cargo ship. Sinadyang iwanan ang kanyang pitaka na may mga dokumento sa banyo upang makuha ito ng chairman. Mula noon, nakilala na ng dalawa ang isa't isa. Ayon sa plano, dinala ni Diem ang chairman upang bisitahin ang barko at ang mga container ng kanyang mga kalakal upang makuha ang tiwala ni Lo. Isang araw, kusa siyang kinontak ng chairman at humingi ng tulong upang ilipat ang kanyang mga gamit sa ibang bansa. Matapos ilipat ng mga tauhan ng chairman ang mga gamit sa container, ang nagpanggap bilang mga empleyado ng Tax Bureau upang magsagawa ng inspeksyon dahil sa isang tip. Ngunit, ang loob ng container ay walang laman. Lumabas na nabasa ng chairman ang plano ng Pandaraya ni Diem. Ang kasalukuyang kalagayan ni Diem na nababalutan ng benda na parang mami ay utang din kay Lo. Matapos marinig ang kwento ni Digyang, inosenteng nanumpa si Wuho na ipaghihiganti si Diem. Naalala niyang mabuti na ang speed dial hash isa sa phonebook ni Diem ay siya. Matagal lang naantig si Wuho dahil dito at hindi niya malilimutan. Kung itinuturing siya ni Diem na numero isa na parang pamilya, paano niya kayang ipagsawalang bahala ang kalagayan nito? Matapos magpasya na ipaghihiganti si Diem, bumalik si Wuho sa base ng grupo. Nang araw na iyon, masiglang kinuha ni Digyang ang isang sexy na pulang panty at bra. Maingat na ibinalik ni Wuho ang lingerie set ni Digyang at napahawak sa tiyan habang tumatawa ng malakas. Inisa-isa niya ang lahat ng pagkakataon na ang honey ni Digyang ay nag-fail ng husto at iginiit na wala siyang natural na talento para sa pang-aakit. Ang honey trap niya ay sisira lang sa bawat romance cell ng mga lalaki. Pagkatapos ng ilang araw ng pahinga, nakaisip si Digyang ng isang napakagandang plano at sa pagkakataong ito. Ang sentro ay ang aviation. Kaya nag-aral si Digyang ng kaalaman sa pagpapalipad, kasanayan sa first aid, estilo ng flight attendant at B. Dahil sa kanyang napakatalinong isip, mabilis na natuto si Digyang sa maikling panahon. Hindi nagtagal pagkatapos, matagumpay siyang nagpanggap bilang isang flight attendant at nakapasok sa isang airline. Sa flight na ito, si Chairman Teo ay isa rin sa mga pasahero. Sa eroplano, gumanap si Digyang bilang isang attendant. Matapos magbigay ng senyas gamit ang mata ayon sa plano, diretsong binugahan ni Wuho ng isang bungkos ng yelo si Digyang sa mukha. Ginamit niya ito bilang dahilan upang magdulot ng gulo sa eroplano. Ang layunin ay upang mapansin ng chairman ang pagkakaroon ng mayamang batang master na ito. Pagkatapos bumaba sa eroplano, natuklasan ng chairman na napagkamalan niya ang ibang luggage. Ang laman ng luggage sa harap niya ay puro cash. Ito rin ay pinlano ni Digyang at Wuho. Ginamit ni Digyang ang pagkakataong ito upang makipagkaibigan sa matandang lalaki. Habang umiinom, sinadya niyang ibunyag na si Wuho ay ang illegitimate son ng may-ari ng airline. Nahulaan ng chairman ang intensyon. Naroon si Wuho, nagpapanggap bilang isang mapaglaro at bastos na rich kid. Ginamit ng chairman ang pagkakataong ito upang bugbugin si Wuho hanggang sa mamatay. At tinanong siya at si Digyang kung paano nila na ipasok ang luggage na puno ng cash sa eroplano. Sasagot na sana si Wuho ng matuklasan ng mga tauhan ng chairman ang isang video. Sa video ay ang tunay na illegitimate son ng may-ari ng airline. Mayroon siyang isang espesyal na tatoo sa kanyang balikat. Kaagad na sinuri ng chairman at natuklasan na walang tatoo si Wuho. Nang makita na si Wuho ay peke, walang awa ang chairman. Itinutok niya ang baril at nagbanta. Pinilit si Wuho na ibunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Itinutok ng chairman ang baril, nanganganib ang buhay ni Wuho. Sinabi ni Wuho sa chairman na tingnan ang kabilang balikat niya. At tama nga, ang tatoo ay nasa kabilang balikat. Lumabas na, ang imahe sa video ay ang refleksyon sa salamin. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugang nagtiwala na ang chairman kay Wuho. Sa daan pa uwi, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na mahigpit na subaybayan si Wuho upang kumpirmahin ang kanyang tunay na pagkatao. Handa na si Wuho at naglalakad kasama ang 4 o 5 alagang aso. Pagkatapos, dinala niya ang mga ito sa bahay ng isang mayamang mag-asawa sa tabi. At nagkunwari na siya ang may-ari ng mga aso. Nakunan ng litrato ng mga tauhan ng chairman ang rich kid na naglalakad ng mga aso. At nabawasan ang kanilang pagdududa kay Wuho. Kinabukasan, nakilala ng chairman sina Wuho at si Zhang. At hiniling na dalhin nila ang 2 briefcase sa Pilipinas. At huwag na huwag buksan. Sumunod sina Zizang at Wuho at matagumpay na dinala ang mga gamit sa destinasyon. Pagdating doon, biglang bumalik ang mga alaala ni Wuho mula sa maraming taon na ang nakalipas. Noong nakaraan, si Wuho ay may-ari ng isang motel sa isang maliit na isla.
Sina Zizang at James ang mga customer na nag-book ng kwarto. Na-in love si Wooho sa magandang si Zizang sa unang tingin. Kaya, si Wooho ay nalulunod sa alaala. Ngunit nang magising siya, pareho silang nakahiga ni Zizang. Lumabas na nang hindi nila namamalayan. May inilabas na gas sa kotse na nagpatumba sa kanila. Nang magising si Wooho, nagulat siyang napagtanto na siya ay nasa isang abandonadong bahay na nakakandado. Sa pagtingin sa bintana, makikita na may mga nagbabantay sa labas. Malinaw na kinidnap silang dalawa. Nagising si Zizang pagkatapos ng ilang sandali at nakilala niya ang kumuha sa kanila. Inihayag ng lalaki na nakipagtulungan siya sa chairman noon. Ngunit kinuha ng kabilang partido ang kanyang internal organs. Kaya ngayon gusto niya maghiganti. Ang dalawang maleta ng chairman ay naglalaman ng iligal na droga. Hiniling ng lalaki kay Zizang na makipagtulungan. At sinabing ibibigay niya ang droga sa Koreanong pulis. Sa panahong iyon, kailangan ni Zizang na lumabas upang maging saksi na ang chairman ang nagpasimuno. Nang makita ang pag-aalangan ni Zizang, nagbanta ang lalaki. Kung hindi siya papayag na makipagtulungan, hindi niya urungan putulin ang isang daliri ni Wooho. Hindi inaasahan, hindi lang nagmakaawa si Zizang, kundi hiniling pa niya sa lalaki na huwag putulin ang panggitnang daliri ni Wooho. Putulin na lang ang singsing daliri, para kahit papaano ay mayroon pa siyang daliri para maghanap buhay. Kinuha ng lalaki ang kutsilyo, at handa nang gawin ang sinabi ni Zizang na putulin ang singsing daliri ni Wooho. Nanginginig siya sa takot habang nakikita ang daliri na malapit ng maputol. Ngunit biglang, isang sasakyan ang dumiretso papasok. Ang dumating ay walang iba kundi ang chairman. Nang makita iyon, nagsitakbuhan ang mga tauhan ng lalaki. Masayang tumakbo si Wooho na parang nanalo sa loto at yumakap sa chairman. Pinasalamatan niya ang chairman sa pagdating ng nasa tamang oras bilang isang bayani. Pagkatapos, sinisi ni Wooho si Zizang sa hindi pag-aalala tungkol sa kanyang daliri. Ngunit alam ni Zizang na sa maleta ng chairman ay may nakatagong eavesdropping device. Napagtanto niya na ang kidnapping gayon at ang tinatawag na pagputol ng daliri. Ang lahat ay isang palabas na inayos ng chairman at ng lalaking iyon. Sa kabutihang palad, ang pag-arte ni Wooho ngayon ay napakanatural. At naniniwala siya na nagsimula ng magtiwala sa kanila ang chairman. Hindi nagtagal pagkatapos, nakatanggap ang chairman ng abiso ng investigasyon mula sa kawanihan ng pagbubuwis. Ang sitwasyon ay kagyat, nagpasya siyang pabilisin ang plano na itago ang mga ari-arian. At dinala si Zizang at Wooho sa kanyang lihim na bodega ng pondo. Ang slush fund ng chairman ay umabot sa 50 bilyong won. Hiniling niya na ang buong halaga ay kailangang ilabas ng bansa bago sumapit ang susunod na linggo. Dahil napakalaki ng halaga, nakaisip si Zizang ng paraan para malampasan ang security gate. Sa panahon ng peak season ng paglalakbay, magbubukas ang mga airline ng isang espesyal na security screening gate. Nagplano si Zizang na maglagay ng shielding device sa mga maleta na naglalaman ng pera. Sa ganitong paraan ay maiiwasan ang pagtagos ng X-ray na tumutulong sa bagahe na madaling makadaan sa screening gate. Matapos subukan ang paraang ito, talagang nalampasan nito ang lahat. Gayunpaman, sa araw ng pagpapatupad ng plano, sunod-sunod ang nangyaring aberya. Una, habang nasa lounge, naamoy ng sniffer dog ang hindi pangkaraniwang bagay sa maleta. Si Wooho, na may dala ng maleta, ay inaresto rin ng pulisya sa akto. Lubhang nag-aalala ang chairman. Ang maletang dinala ng pulisya ay naglalaman ng 1 bilyong won na cash. Napakabilis pagkatapos, pinakawalan si Wooho. Tutal, siya ang hindi lehitimong anak ng may-ari ng kumpanya. Ngunit hindi madali ang pagkuha ng 1 bilyong won. Nagbanta ang chairman na kung hindi maibabalik ang pera, isasama niya sina Wooho at Digyang sa libingan. Habang nag-aalala si Digyang, hindi niya sinasadyang mabangga ang isang taong nagbibigay ng flyer. Nang makita ang mga flyer sa sahig, biglang nagkaroon ng pag-asa si Digyang at muling nagbigay ng plano sa chairman. Ang chairman ay nagpapatakbo ng isang charity foundation. Kailangan nang gamitin ang pangalan ng foundation para sa malawakang pagdodonate sa ibang bansa at pagkatapos ay mag-charter ng isang pribadong eroplano. Ikalat ang iligal na pera at gawing kunwari ng mga relief goods upang opisyal na mailipat ang pera sa ibang bansa sa ilalim ng pangalan ng tulong. Lubos na pinuri ng chairman ang planong ito, nang hindi nalalaman na nahulog na siya sa bitat. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit napansin ng sniffer dog ang maleta ay dahil kay Digyang na palihim na nag-spray ng isang espesyal na likido dito. Hindi maintindihan ni Wooho kung bakit hindi. Iminungkahi ni Digyang ang plano ng relief goods sa simula pa lang. Ipinaliwanag ni Digyang na ang paggawa ng kaunting aberya ay para ganap na alisin ang pagdududa ng chairman. Bukod pa rito, ang tinatawag na shielding device ay talagang fake na inihanda ni Digyang ng mas maaga. Sa katunayan, ito ay isang programa lamang na naka-install sa computer. Anumang bagay na nascan sa pamamagitan ng computer na iyon, ay hindi makikita ang akwal na nilalaman sa loob. Ang lahat ng drama na ito ay para lamang makuha ang tiwala ng chairman. Ang pribadong eroplano at relief goods ang siyang susi. Pagkatapos dalhin ang mga tropa sa loob, ang susunod ay ang pangalawang yugto ng drama. Sa pagkakataong ito, nagpanggap si Wooho bilang direktor ng Charity Foundation upang makipagkita sa mga senior executive ng airline. Sa ngalan ng tulong, hiniling niya na mag-charter ng buong eroplano. Matapos ma-charter ang pribadong eroplano, hinati ng mga tauhan ng chairman ang 50 bilyong won na cash sa mga karton at inilipat ito sa maraming sasakyan na tinatawag na mga relief transport vehicle.
Hindi nagtagal, dumating ang convoy sa paliparan. Hindi mabilang na mga karton ng cash ang hinati sa maraming batch upang ikarga sa cargo hold ng eroplano. Sa eroplano, palihim na tinanong ni Guho si Digyang kung ano ang susunod na hakbang. Ngunit biglang pumasok ang chairman kasama ang kanyang mga tauhan. At sinuntok si Guho nang hindi nagsasabi ng kahit isang salita. Lumabas na ng oras na iyon. Napanood ng chairman ang balita at nalaman na ang tunay. Na hindi lehitimong anak ng may-ari ng airline ay pinaslang sa ibang bansa. Nang matanto na siya ay naloko, ang chairman ay galit at napahiya. At balak siyang turukan ng gamot kay Guho. Ngunit biglang lumindol ang eroplano ng matindi. At ang daloy ng hangin sa labas ay labis na hindi matatag. Nagmamadaling bumalik ang chairman sa kanyang upuan at nagsintur. Pagsilik sa bintana, umuuga ang eroplano. At tila babagsak na. Pagkatapos ng anunsyo sa loudspeaker, sinubukan ng piloto na hilahin pataas ang nose ng eroplano upang pigilan ang pagbagsak at humiling na bawasan ang bigat sa kabin. Bilang isang flight attendant, mabilis na sinunod ni Digyang ang utos ng piloto. Kinuha niya ang lahat ng bagahe ng mga pasahero sa kabin, kasama na ang mga kahon ng pera ng chairman at dinala ito sa labas. Sa sandaling ito, lumabas ang piloto at ito ay si Im. Nag-utos si Yem, humiling na bawasan ang presyon sa kabin. Agad na itinulak ni Digyang ang pinto ng eroplano at itinapon ang bawat kahon ng pera ng chairman sa ibaba. Nang makita ang kanyang 50 bilyong won na itinapon, muntik nang mabaliw ang chairman. Sinamantala ni Digyang ang pagkakataon at sinabihan si Guho na kunin ang life vest. Sa galit na mood isinuot ng chairman ang life vest at tumalo nang may paniniwala na mababawi niya ang 50 bilyon. Sa huli, lumapag siya sa isang sandun. Sa kabutihang palad, malapit lang ang mga kahon ng pera. Habang nagagalak ang chairman sa paghahanap ng 50 bilyong won, nalaman niya na ang loob ng mga kahon ay purong blankong papel. Lumabas na pagkatapos madala ang mga kahon ng pera sa cargo hold. Si Yim, na nagpapanggap na piloto, ay matagal nang pinalitan ang lahat. Ngayon, ang 50 bilyon ng chairman ay nailipat na ng tatlo, si Digyang, sa kanilang bahay. Nagbukas ng tsampag sina Digyang at Yim para magdiwang. Tanging si Guho lang ang nagsimulang malito, hindi alam kung ano ang totoo, at kung ano ang fake. Ipinaliwanag ni Digyang na ang pagpapanggap ni Im bilang piloto upang lapitan ang chairman ay totoo. Ngunit pagkatapos mapagtanto na mahirap makuha ang tiwala niya, pinili ni Im na umatras. Ang kwento na siya ay binugbog ng chairman ay fake. Ang katotohanan ay nang makita nila na ang chairman ay patuloy na nagdududa at hindi kumukontak. Nagpasya silang baguhin ang plano at isama si Guho. Ang dahilan ay ang katapatan at pagiging inosente ni Gyu. Ho ay maaaring magpababa ng pagbabantay ng chairman. Bago simulan ang plano sa eroplano, lubusang naghanda si Digyang. Matagal na niyang kinalkula ang presyon at sitwasyon ng pagbaba ng presyon sa kabin. Tinitiyak na ang plano ay maisa sa katuparan sa ilalim ng ligtas na kondisyon. Hindi rin nagpahinga si Yim, ang kwento ng Bali ay fake. Habang nagpapanggap na nakaratay sa kama, ginawa ni Yim ang mga peking dokumento ng tax bureau. Habang tumatakbo at nakikipag-ugnayan sa mga koneksyon. Tulad ng isang dating junior na nagpanggap bilang isang undercover na litratista ng chairman. Bukod sa pagpapanatili ng malaking bahagi ng iligal na perang nakuha, ang tatlong sina Digyang ay nag-donate din ng bahagi sa ilalim ng anonymous na anyo sa simbahan na inagawa ng lupa ng chairman. Kasabay nito, batay sa kumpletong ebidensya, isinumbong nila ang masamang chairman na humantong sa kanyang pagkakakulong. Matapos ang lahat, itinago ni Digyang kina Im at Guho, at nag-iisang pumunta sa isang lihim na silid na may chessboard. Ang chessboard sa harap niya ay may kaugnayan sa isang lumang kwento 25 taon na ang nakalipas. Maraming taon na ang nakalipas, inayos ang batang Digyang upang maglaro ng chess. Kasama ang isang grupo ng mga taong nakaitim na damit at may maskara. Para kay Digyang, ang mga misteryosong taong nakaitim ay isang nakakatakot na alaala. At ngayon bukod sa chessboard, mayroon ding balita tungkol sa isang kidnapping sa harap ni Digyang. At ang sentro ng balitang iyon ay walang iba kundi si Guho. Sa isang party, isang magandang babae ang lubos na nagpapalabas ng pag-akit sa sikat na pintor sa harap niya. Nagliyab ang pagnanasa ng pintor, nang hindi nalalaman na matagal na siyang nahulog sa bitag na inilatag ng babae. 3 buwan na ang nakalipas si Guho, isang miyembro ng scam team, ay may naranasan. Nang araw na iyon, nakipag-ugnayan ang pamilyar na may-ari ng bahay paupahan kay Guho. Humihiling na pumunta siya at tingnan ang sitwasyon dahil ang kanyang anak na babae ay ilang araw nang hindi umuwi. Nang gabing iyon, nagkaroon ng aksidente sa sasakyan ang babae at dinala sa ospital. Bagamat hindi malala ang mga pinsala, tila may napakasamang nangyari sa babae. At nanatili siyang tahimik. Kaya, nagtungo si Guho sa silid kung saan nakatira ang babae ng nag-iisa. Siya ay isang estudyante ng fine arts. Ang mga slogan na nakadikit sa dingding ay sapat na upang patunayan na ang babae ay nagsisikap ng husto para sa kanyang pangarap. Napansin ni Guho ang isang diary. Matapos basahin ito, nalaman niya ang nakakatakot na karanasan na dinanas ng babae. Ang karanasang ito ay may kaugnayan sa isang lalaking nagngangalang Mong Han. Ang taong ito na nagngangalang Mong ay isang sikat na art critic sa buong bansa, na may matalas na mata sa mundo ng sining, at mabilis na makilala ang mga kalakasan, kahinaan at ang totoo at fake sa isang pinta. Sa mga nagdaang taon, ang kanyang reputasyon ay lumobo dahil sa pagmamanipula ng media. Kalahating taon na ang nakalipas, dumating si Mong Han sa universidad bilang visiting professor at nakilala ang babaeng nagngangalang Boza. Gayunpaman, ang Mong Han na ito ay maganda lang ang panlabas na anyo, ngunit butas sa loob.
Sa labas ay isang artista, ngunit sa katunayan ay isang hayop. Sa ilalim ng pagkukunwari ng pagtuturo kay Boza sa pagpipik, paulit-ulit na ginulo ni Mong Han ang babae sa lalong tumitinding antas. Gayunpaman, paulit-ulit na ginulo ni Mong Han ang babae sa lalong tumitinding antas. Naglagay si Mong Han ng mga listening device at surveillance camera sa lahat ng dako. Pagkatapos ay sinimulan nilang subaybayan ng 24 oras. Naniniwala na ang mga siksik na kagamitan na ito ay tiyak na makakatulong sa kanila na ilantad ang tunay na mukha ng lalaki. Sa pamamagitan ng surveillance camera, natuklasan nila na si Mong Han ay isang narcissist na hindi na magagamot. Kapag naliligo, tinitingnan pa niya ang kanyang sariling private part na may tingi na parang isang Diyos. Kahit habang gumagamit ng banyo, nararamdaman niyang mas maganda ang kanyang dumi kaysa sa iba. Iyon ay isang bagay. Ang problema ay madalas tumulong si Mong Han sa iba na suriin ang mga pinta. Ngunit sadyang sinasabi na ang tunay na pinta ay fake, upang bilhin ito mula sa kabilang partido sa napakamurang presyo. At pagkatapos ay ibenta ito sa presyo na daang beses na mas mataas. Nang makita ang kanyang mukha na walang hiya sa pagsisinungaling, hindi napigilan ni Guho at James na nanonood. Natawagin siyang isang tunay na scammer. Bukod sa panloloko ng pek, natuklasan din nila na si Mong Han ay sangkot sa iligal na pagbebenta at transaksyon ng mga pamana ng kultura. Ang kanyang mga aksyon ay lumampas na sa karaniwang saklaw ng panloloko. Habang abala ang dalawang lalaki sa pagsubaybay, si Zizang ay nag-iisang nanatili sa bahay at naghahanap ng iba't-ibang paraan upang magpalipas ng oras. Ngunit nakita niya na nakakabagot at hindi siya interesado sa anumang ginagawa niya. Sa huli nagpasya siyang pumunta sa bookstore upang maghanap ng mga aklat na may kaugnayan kay Mong Han, na may talento sa super speed na pagkuha ng kaalaman sa maikling panahon. Agad na nakabisado ni Zizang ang background ng lalaki at natuklasan na ang pinakamalaking kalakasan ni Mong Han ay ang pagkomento sa mga sikat na pinta at pagtuklas ng mga bagong talento. Samantala, ang tingin ni Zizang ay napako sa ang pintura na natuklasan ni Mong Han. Ang pintura ay naglalarawan ng isang misteryosong tao na nakasuot ng itim. Samantala, hindi makalimutan ni Zizang na ang kanyang pagkabata na kinahumalingan ay may malapit na kaugnayan sa pinturang ito. Upang imbestigahan ang sikreto sa likod ng gawa, nagpasya si Zizang na sumali sa grupo. Nagulat si Yam at Guho ng progreso sa pagsubaybay kay Zizang. Maraming araw ng pagmamanman ang nagpatunay na ginagamit ni Mong Han ang mga likhang sining upang makalikom ng iligal na black fund para sa matataas na opisyal sa politika. Sa tuwing gagamit siya ng pera ng kumpanya para bumili ng isang pintura, gagawa siya ng eksaktong kopya at pagkatapos ay isasabit ang kopya sa lobby ng kumpanya. Samantala, ang orihinal na pintura ay ginagamit para gumawa ng black para sa presidente ng isang partikular na korporasyon. Tinantiyan ni Yam na ang bilang ng mga pangulo ng korporasyong mayayaman na nakikipag-ugnayan kay Mong Han ay tiyak na hindi mabilang. Nakita ni Zizang ang pagkakataon para sa isang negosyo mula rito at nagpasya na kailangan niyang kalbuhin ang matabang tupa na ito. Upang akitin ang lobo sa loob, kailangan ni Zizang ng pain. At ang pain na iyon ay siya mismo. Nagkataon na nag-oorganisa si Mong Han ng isang auction ng mga likhang sining ngayong araw. Agad sinamantala ni Mong Han ang pagkakataong makalapit sa maganda at mayaman na bisitang ito. Pagkatapos ng auction, inanyayahan niya si Zizang na maghapunan. Sa hapunan, sadyang binanggit ni Zizang na ang kanyang auction house ay napaka-optimistiko tungkol sa pag-unlad ng sining sa Korea at nagplano na gumawa ng higit pang mga hakbang na naglalayong sa merkado na ito sa hinaharap. Gayunpaman, si Mong Han ay mas tuso at mas mahirap harapin kaysa sa inaakala nila. Upang kumpirmahin ang tunay na pagkakakilanlan ni Zizang, sadyang binanggit niya ang pinuno ng legal na departamento ng auction house. Sa totoo lang, dahil hindi nakapaghanda si Zizang, maaari lamang siyang mag-improvise. Habang hinahanap ang kanyang business card sa kanyang bag, sa sandaling nagsimulang magpakita ng pagdududa si Mong Han. Sina Maytay James at Guho ay lihim na sumuporta. Mabilis nilang hinanap ang impormasyon tungkol sa pinuno ng departamento sa internet. At pagkatapos ay ipinaalam kay Zizang sa pamamagitan ng maliit na mikropono na nakatago sa kanyang kamay. Bagaman nakapagbigay si Zizang ng sagot sa tamang oras, may mukha pa rin si Mong Han na puno ng pagdududa. Sa kalagitnaan ng pagkain, nagdahilan siyang umalis. Ngunit sa katunayan ay upang makipag-ugnayan sa isang kakilala para mag-usisa. Sa kabutihang palad, naghanda si Zizang ng pangunahing impormasyon. Ang schedule na sinabi niya ay ganap na nagkataon. Sa mga nalaman ni Mong Han sa pagtatanong, sa puntong ito, itinuring na ni Mong Han na pansamantalang isinantabi niya ang mga pagdududa tungkol sa babae sa kanyang harapan. Napagtantong kumagat na ang isda, sinira ni Zizang ang script at patuloy na nagbigay ng mga pahiwatig na puno ng pang-akit kay Mong Han. Sinimulan ang beauty scheme na matagal na niyang inaasahan. Si Mong Han ay talagang nakagat sa pain. Pagkatapos ng hapunan, sadyang pinigilan niya si Zizang nang siya ay aalis na at binigyan siya ng imbitasyon para sa isang charity auction. Umaasa siyang dadalo si Zizang. Hindi nagtagal pagkatapos ng charity auction.
Pumayag si Zizang na dumalo. Sa auction, nagpanggap si Yam bilang isang mang-aawit na nagpasigla sa kapaligiran sa sayawan, na nagbigay ng pagkakataon kay Zizang na sumayaw kasama si Munghan. Habang sumasayaw, ginamit ni Zizang ang kanyang malandi na tingin at mapang-akit na hininga upang akitin ang lalaki sa kanyang harapan. Si Munghan ay talagang hindi nakatiis sa tukso at agad na dinala si Zizang sa kanyang opisina. Kinuha ni Guho ang pagkakataon na iyon bilang isang waiter upang kunin ang baso na ininuman ni Munghan at matagumpay na nakuha ang fingerprint dito. Sa opisina, ginamit ni Zizang ang kanyang mapang-akit na tono upang makipaglaro sa lalaki sa kanyang harapan. Bagamat nag-aapoy na ang pagnanasa ni Munghan, hindi pa rin niya nakalimutan na ilagay ang file ng pag-aayos ng komisyon sa safe. Sa likod, tahimik na itinuro ni Digyang ang bag na may sensor device patungo sa safe. Dahil dito, madaling nakuha ni Guho ang password sa dilim. Sa sandaling nagtagumpay si Guho, nagpatuloy si Digyang sa pag-akit at sumandal sa dibdib ni Munghan at nagdahilan upang ilabas siya. Agad na sinundan ni Guho ang pagkakataon at ginamit ang fingerprint na kinuha niya upang buksan ang pinto ng opisina at hanapin ang safe upang pahabain ang oras para kay Guho. Si Digyang sa labas ay hindi nakalimutang manligaw kay Munghan. Ngunit, biglang may tumunog na busina ng kotse na ikinagulat ni Munghan at natuklasan niya ang kumikislap na ilaw ng flashlight sa loob ng opisina. Agad na hiniling ni Munghan sa security na tingnan. Kasabay nito ang pagdududa laban. Kay Digyang ay muling lumitaw sa kanyang puso. Pagkatapos ng auction, nagsimula si Digyang ng isang bagong plano. Nag-makeup siya na kamukha ng sikat na artist na si Frida Kahlo at nagpahayag na gagawin niyang mapansin siya ni Munghan. Ngunit ang resulta ay tinawanan siya ni Guho at James dahil sa kanyang masamang kasanayan sa pagguhit. Pagkatapos ng isang sandali ng pagbibiro, dinala ni Digyang sina James at Guho upang makilala ang isang lumang kakilala niya. Isang artist na dalubhasa sa paggawa ng mga peking painting. Pagdating doon, mabilis na pinili ni Digyang ang painting na kailangan niyang peking. Sa pamamagitan ng kamay ng artist na ito at ng mahusay at sopistikadong pamamaraan, mabilis na nalikha ang isang perpektong kopya. Marahil kahit ang orihinal na may akda ay hindi makikilala ito. Nagpanggap si Guho bilang isang negosyante at dinala ang painting na ito kay Munghan upang ipa-appraise. Habang abala si Munghan sa pagsusuri upang guluhin ang kanyang atensyon, nakahanda na sina Digyang at James sa itaas na palapag. Ang dalawa ay nagpanggap bilang isang chairman at isang sekretarya. Sadyang nagkunwaring misteryoso at nagdulot ng ingay. Sa kabutihang palad, sa pagkakataong ito, hindi talaga nakita ni Munghan ang anumang abnormalidad sa painting. Matapos makita ang sertipiko ng pagiging tunay ng painting, at marinig ang kwento ni Guho tungkol sa kasaysayan nito, ang mga mata ni Munghan ay nagpakita ng malinaw na pagkasabik. Kinumpirma niya na ito ay isang tunay na painting at gusto pa siyang magbigay ng malaking halaga ng pera upang bilhin ito. Tuwang-tuwa ang tatlong sina Digyang. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, habang nakita nila ang artist na gumawa ng peking painting para sa kanila na inaresto ng pulisya. Para mas malala pa, tila nakita rin si Digyang ni Munghan sa kabilang kalsada. Sa kabutihang palad, nakapagtago silang tatlo sa tamang oras kaya hindi sila nakita ni Munghan sa kabilang kalsada. Sa sandaling ito, nakatanggap si Guho ng tawag mula kay Munghan na nag-aanyaya sa kanya na magkita kinabukasan na may seryosong tono. Nang magkita sila, dumiretso si Munghan sa punto at tinanong si Guho kung kilala niya ang isang taong nagngangalang Efe. Iyon ang pangalan ng artist na inaresto kanina. Nakita ang matalim at mapilit na tingin ni Munghan. Nataranta si Guho at nautal. Ngunit, biglang yumuko si Munghan at humingi ng tawad kay Guho. Sinabing siya mismo ang nagsumbong sa painting na dinala ni Guho kanina. Lumalabas, matagal nang napagtanto ni Munghan na iyon ay isang peking painting. Habang nag-uusap, patuloy na nagmamayabang si Munghan tungkol sa kanyang sarili. Na ipinagmamalaki na siya ay isang expert appraiser na walang katulad, walang sinundan, at walang anumang peking painting ang makakalusot sa kanya. Sa kabutihang palad, hindi napagtanto ni Munghan ang peking pagkakakilanlan ni Guho bilang isang negosyante, at binigyan pa siya ng bagong imbitasyon para sa charity auction party. Dahil sa pagbubunyag ng peking painting na ito, muling nakuha ni Munghan ang atensyon ng media. Sa oras na ito, nalaman ng grupo ni Digyang na si Munghan ay mas mahirap harapin kaysa sa inaakala nila. Ngunit pagkatapos noon, mabilis na nakaisip si Digyang ng isang bagong diskarte na kailangan nilang makuha ang libro ng mga transaksyon sa sining ni Munghan. Sigurado siya na ang libro ay naglalaman ng mga lihim na transaksyon sa pera sa mga politiko. Upang makuha ang libro, tinatarget ni Digyang ang auction party sa pagkakataong ito. Ang party ay gaganapin sa pribadong villa ni Munghan at nandoon din ang kanyang opisina. Naniniwala si Digyang na ang libro ay tiyak na nakatago doon. Sa araw ng party, sina Digyang at Guho ay parehong dumalo gamit ang peking pagkakakilanlan. Sa labas, isang inimbitahang mang-aawit ang naghahanda ng pumasok. Ayon sa plano, lumabas si Yam bilang security personnel at sinamantala ang pagkakataon na tulakin ang mang-aawit. Kunin ang imbitasyon mula sa kanya at kalmadong pumasok sa party. Sa loob ng villa, nagaganap ang auction. Si Digyang at Guho ay nagkaintindihan at nagkunwaring nagtaas ng bid upang makuha pa ang tiwala ni Munghan. Sa perpektong koordinasyon ng kanilang kasamahan, nakuha ni Guho ang password ng safe na naglalaman ng notebook. Pagkatapos, nagpanggap si Guho bilang isang waiter at nagdala ng alak na may pampatulog sa mga tauhan. Sa Central Control Room, matapos patulugin ang taong ito, indisabi niya ang buong security camera system.
Pagkatapos, ginamit niya ang fingerprint na nakuha niya upang makapasok sa opisina ni Mong Han. Ginamit ang password upang buksan ang safe at matagumpay, na nakahanap ng isang nakatagong EXP. Gayunpaman, habang kinokopya ang data mula sa BIS, hindi sinasadyang nakita ni Mong Han sa ibaba ang ilaw sa opisina. At agad na tinawag ang security. Mabilis na kumilos si Yam, ginamit ang pagkakakilanlan ng mga aawit upang ilihis ang mga tao sa party. At lumikha ng isang pulutong na humarang sa daanan ng security. Pagkaraan ng ilang sandali, natapos ni Woo Ho ang pagkopya. At ginamit ang spray bottle sa kanyang kamay upang atakihin ang security at matagumpay na nakatakas. Sa huli, nagpalit siya pabalik sa kanyang business suit at ang lahat ay tapos na. Nakita ang tingin ni Mong Han na tila may pagdududa. Sinubukan ni Zizang na manatiling kalmado. Sa kabutihang palad, ang taong ito ay nahulog na sa bitag noon pa man. At seryosong pinaalalahanan lamang si Zizang na mag-ingat bago nagmamadaling bumalik sa opisina upang suriin ang safe. Nang makita niyang nandoon pa rin ang ESP, agad siyang nakahinga ng maluwag. Dinala ng grupo ni Zizang ang ESP sa bahay. Ngunit natuklasan na hindi ito ang transaction ledger kundi maraming surveillance video. Sa video, maraming batang artist ang nakakulong sa isang silid upang gumawa ng mga peking painting. Kapag napagod ang mga artist na ito, ang mga tauhan ni Mong Han ay mag-i-inject sa kanila ng isang uri ng pampasigla at ginagamit sila upang patuloy na gumawa ng mga peking painting. Kabilang sa mga batang artist na ito, natagpuan ni Guho ang pangalang Boza. Lumalabas na ilang oras na ang nakalipas. Nakakulong din si Boza dito at minanipula ni Mong Han. Upang malaman pa ang tungkol sa insidente, bumisita si Guho kay Boza sa ospital. Dahil sa pag-aalala ni Guho, sa wakas ay isinalaysay ni Boza ang buong katotohanan. Bago iyon, nilapitan siya ni Mong Han sa kadahilan ng may talento siya sa pagpinta. At inanyayahan siyang maging intern artist para sa kanyang kumpanya. Ipinangako na pagkatapos ng internship ay mag-organisa siya ng isang solo exhibition para sa kanya. Para sa mga student artist tulad ni Boza, ang pagkakataong magkaroon ng exhibition at ilunsad sa publiko ay ang pinakakaakit-akit na pain. Dahil sa kanyang pangarap, naniwala si Boza sa mga salita ni Mong Han. Siya ay pumunta sa isang bahay at ayon sa kahilingan nito, ay nagpinta ng mga peking painting ng walang tigil. Sa ilalim ng napakalaking pressure sa isip, unti-unting bumagsak si Boza. At ang mga peking painting na ipininta niya ay nagsimulang magkaroon ng maliliit na pagkakamali sa detalye. Sa sandaling ito, pinunit din ni Mong Han ang kanyang maskara ng kabaitan at pagkukunwari. Walang taros niyang pinuna ang teknik sa pagpinta ni Boza na hindi katanggap-tanggap at pinalaya siya upang hindi niya masira ang kanyang karera. Bago umalis, hindi nakalimutan ni Mong Han na bantaan si Boza, na nagsasabing sapat na ang kamera sa silid upang patunayan na kusa siyang gumamit ng droga. Kung mabunyag ang insidente, magiging adik si Boza na ikakahiya ng kanyang ina. Sa gabing pinalayas siya ni Mong Han, lubos na nataranta ang isip ni Boza. Ang nasa isip niya ay ang panunuya at paglalaro lamang nito. Dahil din sa isang sandali ng kawalang ingat na aksidente siya sa kotse. Pagkatapos marinig ang kwento ni Boza, labis na nagalit si Guho at sumumpa na ipaghihiganti siya at ang hindi mabilang na iba pang batang artist na nakakulong. Nagdala si Guho ng side dish na ipinadala ng ina ni Boza. Tinikman ni Yam ang isang piraso at nagsabi na ang lasa ng pagkain na ito ay talagang sining. Isang simpleng pangungusap ngunit nagbigay ito ng inspirasyon kay Zizang, na tumulong sa kanya na mabilis na makaisip ng susunod na hakbang para harapin si Mong Han. Ayon sa plano ni Zizang, muling nagpanggap si Guho bilang isang negosyante upang makipagkita kay Mong Han. Sa pagkakataong ito, nagdala siya ng maraming painting. Partikular na napansin ni Mong Han ang isang oil painting, at walang tigil sa pagpuri na ang painting ay talagang perpekto. Sinabi ni Guho kay Mong Han na ang painting na ito ay ipininta noong 1933. Ang may akda ay isang hindi kilalang babae na maagang namatay dahil sa sakit. Hindi nagtagal, dinala ni Mong Han ang di kilalang pagpipinta na ito sa isang auction exhibition. Detalyadong inilarawan ang perpektong sining nito. Idiniin na ang pintor ay isang henyo na hindi pa natutuklasan. Agad namang gumasto si Jijang ng 100 milyong won upang bilhin ang pagpipinta. Pagkatapos ay hindi siya tumigil sa pag-udyok kay Mong Han, na sinasabing ang kanyang aksyon ay isang pamumuhunan, at naniniwala siya na ang babaeng pintor na ito ay tiyak na mayroon pang maraming iba pang mga gawa. Ang sakim na si Mong Han ay nahulog sa bitag kung bibilhin ng auction company ni Jijang ang lahat ng mga pagpipinta ng babaeng pintor na ito. Ito ay magiging isang napakalaking pakinabang para sa kanya. Sa pag-iisip nito, nakipag-ugnayan si Mong Han sa kanyang sekretarya at inutusan itong mag-imbestiga tungkol sa natitirang mga gawa ng babaeng pintor. Hindi nagtagal, nakatanggap si Mong Han ng balita na narinig na ang isang antique dealer ay may isang pagpipinta na may katulad na estilo, kaya nagmadali si Mong Han na pumunta sa lugar. Pagkatapos ng pagtatasa, kinumpirma niya na ang pagpipinta na ito ay talagang sa di kilalang babaeng pintor at nag-alok na bayaran ito ng 3 beses ang presyo upang bilhin ito. Kasabay nito, natagpuan din niya ang address ng babaeng pintor sa isel. Ang address ay nasa isang kanayunan, at ang taong sumalubong kay Mong Han ay isang matandang lalaki. Ayon sa matandang lalaki, ang babaeng pintor ay ang kanyang namatay na tiya. Dinala ng matandang lalaki si Mong Han sa bodega, kung saan marami pang gawa ng babaeng pintor.
Madamdaming isinalaysay ng matandang lalaki ang kwento, na ang kanyang tiya ay ipinanganak sa mahirap na panahon. Mahirap ang kanilang pamilya at mahina pa ang kalusugan nito. Upang makabili ng mga kagamitan sa pagpipinta, kailangan niyang magtrabaho ng walang tigil. At sa huli ay labis na napagod at namatay sa isang gabing may niebe. Ang kwento ay isinalaysay ng buhay na buhay. Nalubos na naniwala si Mong Han. Nag-alok pa siya na gumastos ng 300 milyon upang bilhin ang lahat ng mga gawa ng babaeng pintor. Ngunit hindi inaasahan, sa sandaling ito, biglang dumating si Jijang nang walang sabi-sabi. At tinaasan ang presyo ng pagbili ng isa 0 beses. Bukod kay Jijang, ang negosyanteng nagpanggap bilang guho ay dumating din at sumali sa auction. Nang makita ito, nag-alala si Mong Han at itinaas ang presyo sa 5 bilyong won at sa huli ay matagumpay na nabili ang lahat ng mga pagpipinta mula sa matandang lalaki. Pagkatapos bilhin ang mga pagpipinta, hindi nag-aksaya ng oras si Mong Han at agad na nag-organisa ng isang press conference para sa auction. Bago ipakita ang mga gawa, inihayag ni Mong Han ang self-portrait ng di kilalang babaeng pintor. Hindi inaasahan, isang babae sa ilalim ng entablado ang tumayo at sinabing ang taong nasa self-portrait ay siya. Ngunit hindi siya ang maagang namatay na pintor, kundi siya ang may-ari ng isang seaside inn at ina rin ni Boza. Pagkatapos ng salita, pumasok si Boza at tinanong si Mong Han kung nagustuhan ba niya ang kanyang mga pagpipinta. Lumabas na ang tinatawag na naiwang mga gawa ng di kilalang babaeng pintor ay lahat gawa ni Boza. Ilang araw na ang nakalipas, pinuntahan ni Jijang si Boza at hinikayat siyang gumanti. Sa ilalim ng kaayusan ni Jijang, nagpinta si Boza ng maraming pagpipinta, kabilang ang self-portrait ng kanyang ina. Sa huli, pinatanda nila ang mga pagpipintang ito upang magpanggap na mga gawa na may tatak ng panahon. Nang malaman ang katotohanan, galit na galit si Mong Han. Ngunit pagkatapos noon, nakita niya sa malaking screen na pinapalabas ang video kung paano niya ikinukulong ang mga batang pintor. Sa sandaling ito, ganap na nabunyag ang tunay na kulay ni Mong Han. Agad ding dumating ang pulisya at inaresto siya sa iba't ibang magkakaibang mga kaso. Ang kaso ni Boza ay naresolba ng perpekto. Ngunit ang lihim ni Jijang ay nagsisimula pa lamang. Sa katunayan, noong araw na iyon, palihim na kinopya ni Jijang ang talaan ng transaksyon ng nakakakilabot na pagpipinta ng kastilyo mula sa BSB ni Mong Han. Ang kastilyo na may mga misteryosong anino ng mga tao. Nakaitim ay ang bahay bata ni Jijang. Ang kastilyo noong taong iyon ay wala ng tao ngayon, at ang pagpipinta ng mga taong nakaitim ay wala na rin. Ngunit ang takot sa puso ni Jijang ay hindi pa rin nawawala. Nagising si Guho at natagpuan ang sarili sa isang hospital room. Isang batang babae ang nagpaliwanag na malapit na siyang operahan ng endoscopy. Ang pangalan ng batang babae ay Zihi at isa rin siyang pasyente na naghihintay ng operasyon. Si Zihi ay bata pa ngunit napakaliksi at tuso. Parang isang junior doctor kung ilarawan niya ang sakit ni Guho, na nagpatahimik kay Jijang na kilalang mabilis magsalita. At nagpahintulot na lang sa 1-0 taong gulang na batang babae na ito. Sa sandaling ito, isang gwapong doktor ang pumasok sa hospital room. Sa simula, may intensyon pa si Jijang na magpakita ng pagkaakit sa kanya. Ngunit nang makita niyang hinimas ng doktor ang ulo ni Zihi, agad na nagbago ang kanyang saloobin. Si Jijang at si Zihi ay parang hinulma sa iisang hulmahan, na parehong labis na ayaw na may humahawak sa kanilang ulo. Kaya sa sandaling iyon, nagalit ang isang matanda at isang bata ng magkasama. Sa kanilang pag-uusap, napansin ni Jijang na ang sakit ni Zihi ay cortation of the aorta. Hating gabi, nakita ni Guho ang batang babae na si Zihi na 3 araw ng masaya. At masigla ay nag-iisa pa lang nagtatago sa hagdan at umiiyak ng mahina. Sinaliksik niya ang sakit ni Zihi online at natuklasan na ito ay isang congenital heart defect na nangangailangan ng patuloy na pagpapa-ospital. Hindi nagtagal, natapos ang operasyon ni Guho at pinalabas na siya sa ospital. Bago umalis, binigyan niya si Zihi ng isang teddy bear at nangakong pagbalik niya ay makikita niya lang. Siya ay sasama sa kanya na maghuli ng stuffed toy. Pagkaraan ng ilang panahon, bumalik si Guho sa ospital para magpatanggal ng tahi, ngunit wala si Zihi. Samahan siya ni Jijang at James, at nakita nila ang ina ni Zihi na nakatayo sa labas na nagpoprotesta. Biglang naalala ni Jijang na ang gwapong doktor noong araw na iyon ay tila hindi masyadong pamilyar sa kalagayan ni Zihi. Nagduda siya na baka hindi ang taong ito ang pangunahing surgeon para sa batang babae. Ang pagtuklas ni Guho ay nagpatunay sa hinala ni Jijang. Habang hinahanap si Zihi, hindi sinasadya siyang nakarinig ng 2 doktor na nag-uusap. Ang isa sa kanila ay ang gwapong doktor noon. Sa pamamagitan ng kanilang pag-uusap, nalaman ni Guho na nagkaroon ng substitute surgery ang ospital para kay Zihi at nagdulot ng medical incident. Pumunta silang 3 kay Dr. Gangshik, ang nakipag-usap sa gwapong doktor. Ikinuwento ni Dr. Gangshik ang buong katotohanan. Ang gwapong doktor ay ang anak ng hospital director, isang mayamang young master na ipinanganak na may gintong kutsara. Upang makaakit ng mga easy patient, ginawa ng ospital ang kanyang imahe bilang isang henyong surgeon. Ngunit sa katunayan, napakahina ng kanyang kasanayan. Ang mga malalaking operasyon sa loob ng maraming taon ay ginagawa ni Dr. Gangshik bilang kapalit. Gayunpaman, ang lahat ng kredito ay naitala para sa anak ng hospital director na doktor. Ganoon din ang operasyon ni Zihi. Noong araw na iyon, inayos ng ospital si Dr. Gangshik ng napakaraming operasyon para sa mga SS patient. Nang oras na ng operasyon ni Zihi dahil sa labis na pagod, nagkaroon ng mistake si Dr. Gangshik sa pagsisiyasat ni Jijang at kinumpirma na si Dr.
Gangshik ay nagtapos bilang valedictorian ng medical school. Ngunit dahil sa utang ng pamilya, kailangan niya ng pera kaya ginamit ng ospital ang pera para itali. Siya, na naging dahilan upang kusa siyang maging substitute surgeon para sa anak ng hospital director. Gayunpaman, ang tunay na manipulator sa likod ng lahat ay ang ina ng gwapong doktor, na siyang hospital director. Ginagamit ng direktor ang pera upang hatiin ang mga pasyente sa iba't ibang class. Ang mga karaniwang pasyente na walang pera ay pinababayaan, at ang kanilang schedule ng operasyon ay patuloy na ipinagpapaliban. Sa kabaligtaran, ang mga SAC patient na may pera ay binibigyan ng prioridad at inuuna ang operasyon. Matapos magkaroon ng insidente si Zehi, humingi si Dr. Gangshik ng isang operating room sa hospital director para magsagawa ng pangalawang operasyon sa bata. Ngunit ang hospital director ay walang anumang awa. Naniniwala siya na si Zehi ay hindi makapagdadala ng anumang benepisyo sa kanya, kaya ayos lang kahit mamatay ito sa operating table. Sa harap ng pakiusap ni Dr. Gangshik, ginamit pa ng hospital director ang kanyang superior attitude upang takutin at utusan siyang ituon ang lahat ng kanyang atensyon sa mga SE surgery na makakakuha ng pera. Nang marinig ang malupit na pag-ugali ng hospital director, nagpa siya si Jijang na simulan ang isang plano ng pagganti upang maranasan niya ang lasa ng paghihirap. Bago kumilos, bumisita si Jijang sa silid ng pasyente ni Zehi. Sa pagtingin sa bata sa harap niya, naalala ni Jijang ang sarili niya noong 50 taong gulang. Sumumpa siyang ibabalik ang lahat ng dinanas ni Zehi sa mga taong iyon. Dahil sa pagsisikap nilang tatlo, si Zehi ay mabilis na inilipat sa ibang ospital para sa emergency surgery. At opisyal na ring nagsimula ang kanilang plano. Noong araw na iyon, pumunta ang hospital director sa isang shopping mall upang bumili ng branded handbag. Gayunpaman, ipinagbigay alam ng empleyado na ang bag na gusto niya ay may nagpareserba na. Agad na inilabas ng hospital director ang Black Diamond membership card, patuloy na tinutusok ng card ang dibdib ng empleyado at nagbitaw ng nakakainsultong mga salita. Sa sandaling ito, lumabas si Jijang ayon sa plano, inilabas ang kanyang gintong korona na membership card at binili kaagad ang bag na pinili ng hospital director. Sa unang pagkakataon na napahiya sa harap ng lahat ang hospital director, ay labis na nagalit. Pagkatapos noon, si Guho naman ang kumilos. Nagpanggap siyang empleyado at binigyan ang hospital director ng isang perfume sample paper na may sangkap na nagdudulot ng allergy na nagpaubo sa kanya ng walang tigil. Muling lumabas si Jijang. Nagpanggap bilang isang miracle doctor, agad na idineklara ang sakit ng hospital director at pinayuhan siyang magpakonsulta agad sa doktor. Nagpatuloy ang plano. Nagpanggap si Guho bilang isang repairman, palihim na. Nag-install ng listening device sa ilalim ng desk ng hospital director at nag-inject din ng isang espesyal na gamot sa kape nito. Dahil sa epekto ng perfume sample paper at ng gamot na iyon, nagsimulang umubo ang hospital director gaya ng inaasahan. Pagkatapos maayos ang lahat, lumabas si Jijang. Suot ang isang limited edition na long coat. Naglabas siya ng aristocratic aura. Sandali ng pagdaan niya sa hospital director. Hindi rin nakalimutan ni Jijang na mag-spray ng pabango na may kakayahang magbalik ng alaala ng first love ng director, kaya hindi siya malilimutan nito. Pagkatapos ng insidente ni Zehi, si Dr. Gangshik, dahil sa labis na pagka-guilty, ay nawala ng walang bakas. Sa pagkawala ng isang mahusay na surgeon tulad ni Dr. Gangshik, hindi na maaaring magpatuloy ang mga operasyon para sa mga SAC client ng ospital. Nang makita ang mga SAC client na mag-cancel ng kanilang schedule ng operasyon, napilitan ang hospital director na ng ibang doktor na papalit. Upang makahanap ng tamang tao, pumunta ang hospital director sa isang golf course habang naglalaro ay sinisiyasat din niya ang mga koneksyon. Sa sandaling ito, muling lumabas si Jijang na parang isang tadhana. Palihim pa rin siyang nag-spray ng pabango na nagpakilig sa direktor at habang nakikipag-usap sa iba, sinadya niyang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan na nagpahindi sa direktor na maniwala na siya ang super Z na espesyalista sa pagpapakilal ng pasyente. Agad na sinundan ng hospital director at kusa siyang nagsimulang makipag-usap kay Jijang, umaasang maipapakilala niya ang mga super rich na client na kilala niya sa kanyang ospital. Mabilis na nag-ayos si Jijang, naghanap ng isang chairman na mukhang napakayaman at ipinakilala ito sa ospital. Nang makita ang chairman na may dalang pinakamahusay na Taiguan Yintia at kumikinang na gintong estatwa, tuwang-tuwa ang hospital director na parang nakahuli ng ginto. Dahil sa pagpapakilalang ito, matagumpay na nakuha ni Jijang ang tiwala ng hospital director. Pagkatapos noon, nagsimulang dumagsa ang mga pasyente mula sa lahat ng dako. Sa pag-iisip nakikita siya ng maraming dolyar sa hinaharap ang hospital director, ay masayang-masaya na kaya niyang tumawa kahit nananaginip. Nang makagat na ang pain, ang susunod na hakbang ay ang matyagang maghintay sa isang wine party kasama ang hospital director sa gabi. Sinadya ni Jijang na sumagot ng isang phone call. Sa pag-uusap, binanggit niya ang isa pang sobrang mayamang chairman at isang henyong manggagamot na nagngangalang Oyon na nagsabing ang chairman na iyon ay si Oyon lang ang inatasan na magsagawa ng operasyon sa kanya. Nang maging mas malapit na ang relasyon, muling naglagay ng gamot si Jisung sa baso ng presidente na naging sanhi upang magkaroon ito ng mga sintomas ng pananakit sa dibdib. Matapos dalhin ang presidente sa emergency room, mabilis na pinalitan ni Jisung ang key scan nito. Ang mga doktor ay naloko sa peking resulta ng C at ipinahayag na malubha ang kalagayan ng presidente. At ang buhay nito ay nasa bingit ng kamatayan at kailangang maoperahan kaagad. Gayunpaman, ang operasyon na ito ay napakahirap. Sa buong ospital, maliban sa doktor na ring Chain, wala nang iba pa ang may sapat na kumpiyansa na humawak ng scalpel.
Sa kabutihang palad, sa pagkakataong ito, ang anak ng presidente, ang gwapong doktor ay nakita na ang doktor na ring Chain. Ngunit nang magkita sila, natuklasan niya na sinaktan ng doktor na ring Chain ang kanyang daliri, at siya mismo ang nagtapos ng kanyang karera bilang doktor. Nawala ang doktor na ring Chain, ang tanging tao na maiisip ng presidente sa sandaling ito ay si Chayon na binanggit ni Yeonmi. Ibinunyag ni Yeonmi na si Chayon ay isang ghost doctor na may nangungunang kasanayan na hindi kabilang sa anumang ospital at ang kanyang mga kliyente ay pawang mga dakilang tao at makapangyarihang tao sa politika at negosyo. Masigasig na hiniling ng presidente kay Yeonmi na makipag-ugnayan kay Chayon upang tulungan siyang operahan. Sa sandaling ito, maingat na binanggit ni Yeonmi ang tungkol sa pera. At sinabing ang bayad ni Chayon ay napakataas na hindi kapanipaniwala. Lihim na tiningnan ng presidente ang notebook ni Yeonmi at nakita ang larawan ni Chayon. Nagulat siyang napagtanto na iyon pala ang babaeng nakipag-agawan sa kanya ng bag sa shopping center noong isang araw. Pagkatapos, sa pangunguna ni Yeonmi, umakyat ang presidente sa bundok at sa wakas ay nakilala si Chayon. Ngayon ay ang rurok na eksena ng palabas ni Min Jae. Sa harap ng presidente, si Min Jae bilang henyong manggagamot na si Chayon ay nagtuturo sa isang grupo ng mga tao ng health and fitness exercises. Sa harap ng presidente, sinasadya ni Min Jae na ilarawan ang kalagayan ng kanyang sakit bilang lubhang malubha. Umiyak ang presidente at nagmakaawa kay Chayon na iligtas ang kanyang buhay. Sa koordinasyon ni Woo Ho, binanggit ni Min Jae ang malaking halaga ng bayad para sa operasyon. Para sa kanyang buhay, handang gawin ng presidente ang lahat at sumigaw na pumapayag siyang bayaran si Chayon ng $2.5 milyong US. Labis na nagalak si Min Jae, sa wakas, kinagat na ng huling isda ang pain. Nagdiriwang ang tatlo nang dumating ang chairman kasama ang bayad para sa operasyon. Pagkatapos ng pagharap, idineklara ng chairman na ang natitirang halaga ay babayaran pagkatapos ng operasyon. Para sa grupo ni Min Jae, ang kilos na ito ay walang pinagkaiba sa pagtali ng mahigpit sa kanila. Kung hindi sila mag-opera, marahil wala silang matatanggap ni isang sentimo. Ang nakagulat kina Woo Ho at James ay si Min Jae, na walang anumang kaalaman sa medisina, ay talagang pumayag na operahan ang chairman, at nagpakita pa ng labis na kumpiyansa. Di nagtagal, dinala ni Min Jae ang kanyang surgical team. Sa harap ng chairman, habang nagaganap ang operasyon, ang kanyang anak na lalaki, ang gwapong doktor, at ang iba pang mga doktor ay nakatayo sa labas, nanonood sa monitoring screen. Ngunit sa katunayan, matagal nang ginalaw ni James ang monitoring screen. Ang imaheng lumabas sa harap ng gwapong doktor ay isang maingat lamang na inihandang peking video. Ang totoo ay sa loob ng operating room. Nag-enjoy si Min Jae at Woo Ho. Ngunit biglang nagkaaberya ang monitoring screen at inilantad ang totoong eksena ng grupo ni Min Jae sa operating room. Nang makita na hindi pa nag-opera si Min Jae, nagsimulang maghinala ang gwapong doktor. Lihim na nakipag-ugnayan si James kay Min Jae. Nang marinig ito, labis na nataranta si Woo Ho. Ngunit walang inaasahan. Nanatiling kalmado si Min Jae at talagang nagplano siyang umasa sa sarili niyang pinag-aralan na kaalaman sa operasyon upang operahan ang chairman. Ginawa ni Woo Ho ang lahat upang pigilan siya. Alam niya na matalino si Min Jae, ngunit ito ay isang medikal na operasyon. At kahit maliit na pagkakamali ay maaaring maging sanhi ng kamatayan. Gayunpaman, binaliwala ni Min Jae ang payo. Kinuha ang scalpel at gumawa ng hiwa sa katawan ng chairman. Bagamat natuto lang siya at agad niya itong inilapat. Ngunit batay sa kanyang hindi kapanipaniwalang talento, perpektong nagawa ni Min Jae ang surgical procedure. Mula sa paggamit ng mga instrumento hanggang sa bawat paggalaw ng scalpel. Mukha siyang isang profesional na doktor, ngunit pagkatapos, biglang nagbago ang sitwasyon. Sa panahon ng operasyon, si Min Jae na isang baguhan ay nagkamali at nakagawa ng pagkakamali na naging sanhi upang magkaroon ng matinding pagdurugo ang chairman. Agad na inutusan ni Min Jae ang kanyang team na magsagawa ng emergency treatment. Nang makita na nasa bingit ng kamatayan ang kanya, sumugod ang gwapong doktor sa operating room. Sinusubukang sana ay iligtas ang sitwasyon, ngunit wala siyang tiwala sa kanyang sariling kapuspalad na kasanayan sa medisina. Sa sandaling ito, lumabas ang doktor na ring Chain sa ospital at humingi ng paumanhin sa kanyang dating kawalang galang. Ngunit sa pagkakataong ito, tila nagdesisyon na ang doktor na ring Chain. Inulit niya ang eksaktong mga salita na binibitawan ng gwapong doktor noon at binaliwala ang buhay ng chairman na malapit ng mamatay. Tuluyan nang umalis ang tunay na eksperto at malapit ng mamatay ang chairman. Halos bumagsak na si Woo Ho. Biglang pumalakpak si Min Jae at masayang nagpahayag ng pag-atras. Lumabas na ang nakahiga sa operating table ay hindi ang chairman, kundi isang peking manika na gawa sa silicone at synthetic fiber. Maging ang ginawa ng doktor na ring Chain ay bahagi rin ng plano ni Min Jae. Naniniwala si Min Jae na ang doktor na ring Chain ay katulad niya. Ayaw niyang may iba pang bata na humarap sa katulad na sitwasyon ni Hee upang iligtas ang hindi mabilang na ordinaryong tao at ilang gasa upang dayain niya ang sugat sa kanyang kamay. Nagpanggap na hindi niya magawa ang propesyon sa medisina. Pumasok siya sa operating room habang ginagawa ni Min Jae ang peking operasyon upang ibalik sa gwapong doktor ang dinanas niya. Nang malaman na ang lahat ay bahagi ng plano ni Min Jae, lalong bumagsak si Woo Ho.
Hindi niya maintindihan kung bakit ikinubli ni Minji ito sa kanya. Ipinaliwanag ni Minji na dahil noong huli ay, sinabi ni Guho na hindi siya naniniwala sa kanyang mga kasanayan. Lalo pang naubusan ng salita si Guho, talagang mapagtanim ng galit si Minji. Matapos matanggap ang natitirang pera, ipinadala ni James ang totoong CT scan ng chairman sa gwapong doktor. Natuklasan din ng chairman na wala siyang anumang bakas ng operasyon sa kanyang katawan. Napagtanto na siya ay niloko, agad siyang nakipag-ugnayan kay James. Ngunit syempre hindi na makontak ang telepono nito. Habang nagwawala ang chairman dahil sa pagkawala ng malaking halaga ng pera, buong tapang na tumayo ang doktor na ring Cheng. Ibinunyag sa media ang sikreto ng kanyang pag-oopera para sa ibang tao at inilantad ang hindi mabilang na masasamang gawain ng chairman. Ang isa pang magandang balita ay matagumpay na natapos ang operasyon ni Si. Binigyan ni Minji ang bata ng isang crane machine. Sa pagtingin sa inosente at dalisay na bata sa harapan niya, hindi sinasadyang naaalala ni Minji ang sarili niyang pagkabata. Si Minji noong bata pa ay isang henyo, sinasabing ang kanyang B ay 160. Kahit 10 taong gulang pa lamang ay alam na niyang gumamit ng hydrogen peroxide at potassium iodide upang gumawa ng explosive na eksperimento. Nagpakita siya ng likas na talento sa mga paksa tulad ng mathematics, physics at chemistry. At mayroon ding natatanging mga pananaw sa mga larangan tulad ng art at architecture. Bukod pa rito, si Minji ang nag-iisang anak ng isang nangungunang chaebol pamilya noong panahong iyon, na dating isang prinsesita na walang inaalala. At noong taon na iyon, si Yeonmi ang bodyguard ng batang si Minji. Sa araw ng kanyang ika-negatibo 1-0, naghanda ang pamilya ng isang engranding birthday party para kay Minji. Si Yeonmi ang inatasan na protektahan ang prinsesita sa party. Gayunpaman, mabilis na natuklasan ni Yeonmi na nakipagpalit ng damit si Minji sa ibang bata at naglaho ng walang bakas. Nang mawala si Minji, nagkagulo ang party. Naghanap sina Yeonmi at ang iba pang bodyguards sa lahat ng dako. Ngunit walang nakitang anumang bakas. 24 oras matapos mawala si Minji, nakatanggap ang pamilya ng tawag mula sa mga kidnapper. Humingi sila ng 3 bilyong won para sa ransom. Nagulat sa pulisya ang mga magulang ni Minji. Bumuo ang pulisya ng isang investigation team at mabilis na nagsagawa ng paghahanap at pagtugis. Ngunit paglipas ng ilang araw, wala pa rin silang nakitang anumang bakas tungkol sa mga kidnapper. Lihim ding nag-imbestiga si Yeonmi. Bumalik siya sa lugar kung saan idinaos ang birthday party noong araw na iyon. Maingat na nagmasid at inalala ang pangyayari. Natuklasan ni Yeonmi na ang batang si Minji noon ay kumaway sa isang misteryosong tao na nakasuot ng hood na may hugis kuneho. Ang tema ng party ay Alice in Wonderland at itinuring din ni Minji ang lahat sa party bilang isang laro. Upang maging mas kawili-wili ang laro, nakipagpalit ng damit si Minji sa kanyang kaibigan. Ang damit ng kuneho ay may mga bilog at kwadradong disenyo. Na nagpaka-interes kay Minji na ito ay isang puzzle game. Kailangan niyang umasa sa mga disenyo na iyon upang mahanap ang nagtatago. Mabilis na naresolba ni Minji ang code ng laro at matagumpay na natagpuan ang mga bagay na may kaukulang hugis sa amusement park at sinundan ang ruta patungo sa isang truck. Ngunit pagkapasok niya sa truck, isinara ng taong kuneho ang pinto ng truck mula sa labas at kinidnap si Minji. Pagkatapos, naunawaan na rin ni Yeonmi ang misteryo ng laro. Batay sa hugis ng mga disenyo sa damit ng taong kuneho, natagpuan niya ang kaukulang mga fun facilities. Pagkatapos ay dumaan sa parke at natuklasan ang lugar kung saan nawala si Minji. Napagtanto na ito ay isang maingat na plinanong kidnapping. Nakipag-ugnayan si Yeonmi sa tindahan na gumawa ng rabbit t-shirt. Ibinunyag na nagbebenta na hiniling sa kanya ng taong iyon na gawin ang damit at ilagay ang mga kakaibang disenyo sa mga kagamitan sa parke. At sinabing magugustuhan ito ng mga bata. Mula roon, ipinapalagay ni Yeonmi na ang kidnapper ay tiyak na pamilyar sa pinangyarihan ng party. Pagkatapos, natuklasan din ni Yeonmi na ang kikif sa pinangyarihan ng kidnapping ay kinuha at ang lahat ng baka sa pinangyarihan ay perpektong nabura. Na nagpapahiwatig na mayroong tiktik ng mga kidnapper sa hanay ng pulisya upang mailigtas si Batang Minji sa lalong madaling panahon. Pumunta si Yeonmi sa tanging daan na patungo sa labas ng mundo mula sa parke at nakakita ng isang supermarket sa intersection. Gayunpaman, sinabi ng may-ari ng supermarket na mayroong kumuha ng kiki sa labas. Sa kabutihang palad, may isang photographer na kumuha ng litrato doon. Sa lens ng photographer, nakita ni Yeonmi ang isang kahina-hinalang sasakyan at ito ay ang sasakyan ng pinuno ng investigation team. Kaya ikinabit ni Yeonmi ang tracking device sa ilalim ng sasakyan ng pinuno at sinimulan siyang subaybayan. Hating gabi, sinundan ni Yeonmi ang pinuno sa isang liblib na suburb at patuloy na sinundan ang kanyang mga yapak. Kasabay nito, ang matalinong si Batang Minji ay gumagawa din ng lahat ng paraan upang iligtas ang sarili. Upang makatakas, kusa siyang naglaro ng poker kasama ang misteryosong kidnapper. Sa bawat laro, laging talunan ang kidnapper. Sinamantala ni Minji ang pagkakataon upang makipaglaro ng taguan sa kanya. Habang nagbibilang ang kidnapper, nagtago si Minji sa silid ng imbakan at ginamit ang hydrogen peroxide at potassium iodide na naroon upang matagumpay na makagawa ng isang explosive device. Nang buksan ng misteryosong tao ang pinto, inischedule ni Minji ang pagsabog sa tamang oras at sinamantala ang pagkakataon upang tumakas mula sa mansyon. Naghahanap si Yeonmi sa labas. Nang marinig niya ang pagsabog at nakita si Minji na tumatakas. Sa malayo, nakita at hinabol ng misteryosong tao si Minji. Habang tumatakbo ng mabilis si Minji, hinabol siya ni Yeonmi at ipinagsapalaran ang kanyang buhay upang makipaglaban sa kidnapper. Sa dilim kasabay ng isang putok ng baril. Matagumpay na nailigtas si Minji.
At ngayon, tinitingnan ulit ni Minji ang masalimuot na diagram ng mga bakas tungkol sa kidnapping noon. Natuklasan niya na si Guho, na kasing edad niya, ay kasangkot din sa kaso noong taon na iyon.